Ang Commission on Elections o COMELEC ay isa sa mga pangunahing ahensya ng gobyerno na may mahalagang papel sa pagpapatatag ng ating demokrasya. May kapangyarihan itong tiyakin ang malinis, tapat at makatarungang eleksyon sa buong bansa. Mula sa masusing pagsusuri ng mga kandidato hanggang sa pangangalaga ng ating mga boto, tungkulin ng COMELEC na panatilihin ang integridad ng ating electoral process. Paano nila pinapalakas ang ating mga karapatan bilang botante? Ating yang alamin dito lang sa Batas et al. Sa Newswatch Plus. Magandang araw sa inyong lahat. Kayo ay nanonood sa Batas et al. At ako po si Attorney Al Agra, ang law teacher ng bayan. At mapalad po tayo at tayo na paunlakan ng ating COMELEC chairperson, George Erwin Garcia, para pag-usapan po sino ba, ano ba ang mga kapangyarihan ng Commission on Election. Una, maraming salamat. Alam ko, napaka-busy po kayo, Chair, lalo na papalapit ng eleksyon. Muli, maraming salamat on behalf of Newswatch Plus. Ay, opo, kailangan natin yan para lalong mabigyan ng kaalaman yung mga kababayan natin. Ma-inform sila dahil we must have a revolution of the voters and that can only happen if the voters are educated. Chairman, gano'n na ba katagal ang Commission on Election? Nako, 85 years na po kami. Ang COMELEC, mag-100 taon na naglilingkod sa sambayanan. Ito pong eksaktong taon na to, 85 years, ang inyong Commission on Elections. Pero nitong Saligang Batas, anong ginawa ng Saligang Batas patungkol sa COMELEC? Well, ang COMELEC ay isa sa mga constitutional bodies, kasama ang Civil Service Commission at saka Commission on Audit. At least in-strengthen ito, ibig sabihin hindi kami pwedeng i-abolish ng legislation, hindi kami pwedeng basta alisin, mawala at maglaho na lamang. Ito po ay constitutionally created at binigyan kami ng tinatawag na fiscal autonomy and at the same time sinigurado na yung mga members nito ay hindi basta-basta mapopolitika at magiging independent ang komisyon. Ilan ba membro ng Commission on Election and Bank? Kami po ay 7, isa ang chairman at 6 na commissioners ng COMELEC at lahat ng yan ay appointed by the President. Appointed by the President tapos subject to confirmation by the Commission on Appointments. Ganito po yon. Technically, ang term of office ng isang chairman o commissioner ay 7 taon. Subalit, Attorney Al, kung sakasakali na halimbawa, for whatever cause, hindi natapos ng isang commissioner o ng chairman yung 7 taon, pag nag-appoint ng Pangulo, ang isa-serve na lang niya ay yung natitirang portion ng 7 taon. So kung nakaka-3 taon na siya, yung maa-appoint kung sakali mang namatay, nag-resign, naalis yung mismong miyembro, ay magsisilbi na lang yung papalit ng 4 na taon na natitira. Kahit sino ba pwede maging membro ng COMELEC and Bank? Well, may requirement na 40 years of age na andyan, number 1. Number 2, hindi naman required na lawyer, pero at least majority ng 7 must be lawyers, which will include the chairman of the COMELEC. Dapat abogado ang chairman ng komisyon. 10 years, no? 10 years. At siyempre, natural-born Filipino citizen, mga mandatory requirements lang naman yan. At again, yung 10 years 10 years practice of law. Nagkaroon ng decision dati ng Supreme Court yan, kaso ng Cayetano versus Munsod, sinabi ng Korte Suprema doon sa kasong yan, na when you say practice of law, it doesn't mean that dapat a-appear sa court. Kahit na ikaw ay namamahala lang ng iyong kumpanya. Basta ba nag-a-apply ka ng mga kaalaman sa batas, ay pwede na ma-appoint ka sa COMELEC. Chair, ano ang structure ng COMELEC? Umuupo ka ba sa divisions, Chair? Meron kaming tinatawag na 2 divisions ng COMELEC. Sila yung nagdidesisyon sa kaso. But una muna, ang COMELEC kasi ang trabaho namin pwedeng administrative at pwede rin na quasi-judicial. Pag quasi-judicial, meron kaming 2 divisions dito sa COMELEC. Ang bawat isang division ay may 3 miyembro. Ang pinaka-presiding o namumuno sa bawat division ay yung pinaka-most senior na member ng division. At pagkatapos, ang chairman ay walang participation. Maliban na lang, kung may vacancy dito sa division, halimbawa, nag-inhibit yung isang miyembro, o kaya naman natapos yung term ng isang miyembro, pwedeng magkalagay ng isang special member coming from the other division, or the chairman can appoint himself as a special member of the division. So, but technically, hindi nakikialam ang chairman sa division. Ang chairman ay nagpa-participate lang sa COMELEC and Bank, yung kabuuan. Pag nag-apila? Pag nag-apila o nag-file ng tinatawag na motion for reconsideration.
Nabanggit mo kanina, Chair, may fiscal autonomy ang COMELEC. Anong ibig sabihin nito? Tsaka saan ba nanggagaling ang budget ng Commission on Election? Wala pa rin pinagkaiba, Attorney Al. Pagka sinabi mong fiscal autonomy, isasubmit pa rin namin ang proposal namin sa Executive Department. Makakasama pa rin kami sa tinatawag na President's Budget. At pagkatapos, magkakaroon pa rin ng pagdinig sa Senado at saka sa Kongreso bilang exercise yung tinatawag nila na set natin na separation of powers. So meron pa rin, hindi nagbabago yan. Kaya lang, when you say fiscal autonomy, mas may kalayaan kami kumpara sa mga ibang ahensya ng pamahalaan kung paano namin gagastusin ang pondo. Halimbawa, may nakalaan sa paggastos dito, dapat gagastusin mo para sa clothing allowance ng mga empleyado. Halimbawa lang, pwede namin siyang, kung may biglang pumasok na emergency, pwede namin i-realign nang wala kaming pagpapaalaman mula dito ang gastos, papunta halimbawa doon sa ibang gastos para lalo pat contingency at saka emergency yon. Yun ang ibig sabihin nung Hindi kailangan ng supplemental budget. hindi namin kailangan ng supplemental budget. At kung may matira sa amin na budget, yung tinatawag na savings, pwede namin hindi ibalik yun. Hindi namin binabalik sa National Treasury. Not unlike yung mga regular departments, pag may natira sa kanila, kinakailangan ibalik nila sa National Treasury. Kami hindi. Pwede namin magastos yun para sa iba pa namin pangangailangan. In terms of day-to-day operations ng COMELEC, meron bang kinalaman ang Office of the President? Ay wala, independent ang komisyon. Kahit ang Kongreso ay wala rin, independent ang COMELEC dahil yun talaga sinigurado ng saligang batas natin, Attorney Al, na hindi kami napapakialman ng politiko, ng mga kandidato, yung mga nakaupo, at yun talaga nire-respeto yung independence na yan ng komisyon. Chair, pwede bang gumawa ng batas at magbago ng batas ang ating Commission on Election? Ang katungkulan po ng COMELEC sa ating pong Article 9C ng Konstitusyon ay tagapagpatupad lang po kami ng batas to enforce and administer the laws concerning the election. So ibig sabihin, wala po kaming kapangyarihan na baguhin ang batas o magsusog ng pagbabago sa batas o mag-revise ng batas. Yan po ay kapangyarihan ng Kongreso at pagka po ginawa namin yan, ay nako, pwede po kami makasuhan sapagkat yan po ay usurpation ng exclusive prerogative ng ating Kongreso. So hindi po kami pwede magbago ng batas. Sa pagsasagawa naman ng mga rules by way of resolution ng Commission on Election, ano ang mga hangganan o limitasyon ng rulemaking power naman ng COMELEC, Chair? Ang tawag po dyan, Attorney Al, ay of course, maliban sa rulemaking power, pwede kami mag-promulgate ng mga secondary legislations o yung tinatawag po natin na implementing rules and regulation. Yung mga implementing rules and regulation po, hindi man batas, pero may force and effect as if it is a law. Kasi pinapatupad namin, Attorney Al, yung mismong yung batas na, and minsan kasi yung batas natin napaka-general. Yung pagpo-fill up ng mga specifics niyan, sa amin yon. Basta ba, simple lang. Huwag kang lalampas sa kung ano yung sinabi ng batas. Sinabi ng batas, 18 Alangan naman gawin namin 17. Sabi ng batas, 18. Alangan naman gawin namin 19. So, eksakto dapat kung ano yung mismong mandato na nakalagay doon sa batas, kung ano yung germane to the purpose of the legislation. Pag-usapan naman natin yung kapangyarihan ng COMELEC maghusga. Ano ang limitasyon nito at anong uri ng mga kaso ang pwedeng i-resolve ng ating Commission on Election? Basta tatandaan po ng lahat ng kaso before the election concerning a candidate, concerning a party list, concerning a political party, COMELEC yun. Except, Attorney Al, the right to vote. Kasi yung karapatan bumoto, kung pwede ka pang marehistro, dapat bang tanggalin ang pangalan mo sa registration, pwede ka bang mag-transfer ng registration, pwede ka bang magpalit ng pangalan sa iyong registration kasi nag-asawa ka, yan ay lahat judicial in character. Ibig sabihin, meron tinatawag na Election Registration Board na nag-a-approve or disapprove at lahat ng desisyon ng ERB na yan ay pwedeng i-apila sa korte. Sa municipal trial court. Sa municipal trial court. Basta yung other cases naman involving, for example, disqualification ng candidates, cancellation ng candidacy ng candidates, kahit accreditation ng political parties, accreditation ng mga sectoral organizations or yung party list, lahat yan sa COMELEC. Again, in the exercise of our quasi-judicial function. Basta may nag-aampugan, may naglalaban ng mga interest. Sabi ni ganito, hindi ka qualified. Sabi, qualified ako, COMELEC yan. Yan yung before proclamation. Paano naman yung mga after proclamation? Lahat ba ng protesta ay sa Commission on Election? Ay, may kaibahan po yan. Kapag ka ang pinag-uusapan natin ay provincial, city, at regional position. City, kahit yan ay highly urbanized city, o kaya yung tinatawag na independent component cities. Pagka gusto mong questionin yung pagkapanalo ni A, ni B, ni C, hindi ka naniniwalang panalo siya, natalo ka.
So, pwede ka mag-file ng election protest sa COMELEC. Pero pagka ang pinag-uusapan, ang posisyon ay municipal, mayor, vice mayor, sangguniang bayan, natalo ka. Pwede ka mag-file ng protesta, questionin yan sa regional trial court po natin. Ngayon, kapag ka ang posisyon naman ay congressman, at natalo ka, pwede ka mag-file ng tinatawag na petition for quo warranto or protesta sa House of Representatives Electoral Tribunal. Napakaliwanag po yan sa Article 6, Section 17 ng ating saligang batas. Ngayon po, kapag ka naman senador, natalo ka, gusto mong questionin yung number 12, bakit siya ang number 12? Dapat ikaw ang number 12. Pwede ka mag-file ng ganyan at saka quo warranto, questionin mo yung qualification ng tao sa Senate Electoral Tribunal. Sa Pangulo naman, pangalawang Pangulo. Although hindi binanggit ng saligang batas ang Presidential Electoral Tribunal, sinabi doon, the Supreme Court sitting en banc shall be the one to decide cases. So ibig sabihin, meron tayong tinatawag na Presidential Electoral Tribunal, although hindi binanggit exactly na ito ay Presidential Electoral Tribunal. Supreme Court en banc. Siya ang magdidesisyon para sa Presidente at Vice-Presidente. Lahat ba ng kaso na idudulog sa COMELEC, Chair, kailangan ba ito isampa sa COMELEC Division or may mga kaso na pwedeng idulog sa COMELEC en banc? Meron pong diretso na sa en banc. Like for example po, yung accreditation ng mga party list at saka political parties, in-en banc na namin yan ngayon. Kasi para sa amin, hindi naman siya quasi-judicial, administrative siya. So direct na kaagad sa en banc. Election offense cases, yan ay lahat en banc. Hindi namin yan dinidivision kasi nakalagay mismo sa Constitution yan. Yung pag-postpone ng eleksyon? Yan po ay en banc. Kasi technically, yan pong pag-postpone ng election sa Section 6 ng Omnibus Election at saka Section 5, pati failure of election, yan pong lahat ng yan ay en banc cases. Chair, sa panahon ng eleksyon, ano ang relasyon ng COMELEC sa Army, AFP at sa Police? Ang COMELEC po ay may kapangyarihan mag-deputize ng ating pong armed forces ng Philippine National Police. Ibig sabihin, humihingi po kami ng permiso ng ating Pangulo na baka pwede namin ma-deputize at binibigay po usually yan ng ating Pangulo. Ibig sabihin, sa amin sila hihingi ng directive, ng order, ng command sa COMELEC. Halos lahat ng law enforcement authorities, in fact, yung deputation power ng COMELEC, kung tutuusin, halos lahat ng ahensya ng pamahalaan ay covered namin. Pwede ba magpakulong ang COMELEC, Chair? Ay, opo. Pwede naman namin pong ipakulong ang sino man na magba-violate po ng election code. Yan po ang tawag dyan, election offense. In fact, may power kami to prosecute, to try and prosecute. Yan, kapangyarihan yan ay sineshare namin. Ako nag-share kami sa ating pong prosecutor's office ng DOJ. So meron po kami. In fact, pa-file sa law department namin, kami rin na magdidesisyon kung mayroong probable cause o wala at kami rin na magpapail ng kaso sa korte. Pero sinong nag-a-acquit at nagko-convict, Chair? Korte talaga dapat yan. Siyempre, the power to convict, the power to acquit ang mga korte natin. Kami, ang determination namin ng tinatawag na probable cause ay purely administrative in character. Chair, totoo bang 3 ang election this year? Tama po, ang tawag po natin dito ay super election year, Atty. Al, sapagkat meron po tayong 3 eleksyon, yung pong Mayo 12 na national and local elections, at kapapasalang, kapipirma lang ng ating Pangulo na nakaraang araw ng pagpupospone ng Bangsamoro parliamentary election, dyan po sa ating mga kababayan sa Bangsamoro, October 13 na po ang kanilang eleksyon. So 1-3, October 13. Pero, gusto nating liwanagin, kahit na-postpone yung Bangsamoro parliamentary election, meron pa rin silang halalan sa national and local. Boboto pa rin po kayo ng senador hanggang sa kahuli-huli ang miyembro ng Sangguniang Bayan. Bar parliament lang yung October. Bar parliament lang po yung set aside, ma-postpone. And at the same time, December 1, meron naman tayong barangay and SK elections. At yan po yung mandato ng Supreme Court sa pinaka-latest na desisyon niya ng Makalintal versus COMELEC. Chair, ito bang 3 eleksyon na to, itong May 12, October 13 at December 1, automated ba lahat ito? Yung pong dalawa, yung pong national and local election ng Mayo 12, automated po yan. Tsaka bar na. Mandato po yan ng Republic Act 9369, yung automated election law, na lahat dapat ng national elections at local elections ay dapat ay automated. Chair, meron bang kapangyarihan ng COMELEC baguhin ang mga kwalifikasyon ng ating mga ihaalal na opisyal? Ay wala po. Una, ang kwalifikasyon po nakalagay yan sa Konstitusyon. Halimbawa, yung Presidente ng Pilipinas, Article 7, Section 3 ng Konstitusyon. Halimbawa, yun naman pong sa Senado at saka sa House of Representatives, Article 6, Section 3 din yan ng saligang batas. So yan po napakaliwanag. Age, citizenship, residency, registration as a voter, literacy. Napakaliwanag po na at hindi namin pwedeng baguhin. In
In fact, yung sa local government naman, Article 10 ng Constitution yan, plus Republic Act 7160, yung local government code, na maliwanag at depende yung edad na requirement, depende yan sa bawat, whether it is sa bayan, syudad o probinsya. At yung sa congressman, hindi rin namin pwedeng baguhin. Pero sa lokal, pwedeng palitan ng Kongreso ang kwalifikasyon Ay, ng syempre lokal. po. Pwede pong palitan ng kwalifikasyon nila. At gawing high school graduate. Sapagkat yan po naman ay, yan naman po ay mandato ng ating saligang batas. Nasa kanila po yan. Pero yung pong maliwanag din, gusto ko lang pong liwanagan, yung barangay NSK, yung barangay lalong-lalo na. Yung term of office ng barangay ay hindi po fixed. Ibig sabihin, yung local officials, Hindi fix sa saligang hindi batas. fix sa saligang batas. Kung 3 consecutive term ang gobernador hanggang mayor, pero iba ang barangay, as may be provided by law yun. Pwedeng unli. Ay, pwedeng unli yan. Pwedeng 10 taon, pwedeng 20 taon, pwedeng 1 taon lang ang term of office ng barangay. Ito namang nuisance, no? Maraming nababalitaan, nagkaroon ng mga TRO. Sino ba ang tinuturing nating nuisance at ano ang pwedeng gawin ng COMELEC kung napatunayan na panggulo lamang ang isang kandidato? Section 69 po kasi ng Omnibus Election Code, tatandaan natin yung Omnibus Election Code, ang halala nun manual. Pero hanggang ngayon, hindi nagbabago. So, Section 69, nakadefine sino ba ang nuisance. Making a mockery of the electoral process. Yung bang ginagawang katatawanan ang ating electoral process. At number 2, walang real intention to run for public office. Kung napansin po ng lahat, nag-disqualify kami ng 116 candidates para sa 117 pa nga, para po sa senador, hindi po kami nag-disqualify, nag-declare na sila nuisance dahil sila walang pera o walang resources. Mali po yun. Kung dati-dati nangyayari yun sa komisyon, ngayon po walang deklarasyon na kaya ka disqualified, wala kasing pangkampanya. Mahirap ka kasi hindi po namin ginawang ganun. Bakit? Sapagkat walang property qualification to run for public office. Unfair at mali na ang COMELEC ay magdidesisyon na nuisance ang isang kandidato dahil lang sa mahirap siya. Hindi po. Dahil lang sa ginagawang katatawanan ng electoral process. Kita naman namin yun sa mga interviews nila at sa mga Facebook, etc. at iba pang mga sources ng informasyon para sa kanila. Chair, nagkaroon ng violence sa isang lugar. Pwede bang i-postpone ng COMELEC ang eleksyon sa lugar na yun? Tama po. Pero pong terrorism, force majeure na tinatawag. Yung force majeure, yung mga acts of God dyan, yung mga hindi mo ine-expect. Bigla na lang sumabog yung isang bulkan. Wala kami magagawa kung hindi i-postpone ang eleksyon. Pero dapat, basta ang postponement, hindi tatagal ng 30 araw. Ano ba, wag naman mangyari, nagkaroon ulit ng COVID. Pwede bang i-postpone ng COMELEC kahit walang batas ang eleksyon sa buong Pilipinas? Yung sa buong Pilipinas, parang nagkaroon kami ng oral argument dyan doon sa issue yan. Sinabi ko pagka buong Pilipinas na mukhang hindi na namin pwede. Sapagkat dapat ang pagpo-postpone ng buong Pilipinas, parang nangyari yan sa issue ng barangay. Pwede ba ang COMELEC ang mag-postpone ng barangay and SK election? Sa buong Pilipinas, ang naging kasagutan doon, hindi. Dapat doon lang kami sa bawat ilang region, province, municipality, or city. Pero yung buong probinsya na, mukha namang, kung sasabihin nila, force majeure yun and will affect yung pagboto, pwede siguro. Pero ako, para sa akin, I will always respect Congress. Congress will have the final say whether to postpone or not a particular election because of this calamity. Sa pamamalakad ng eleksyon, lalo na sa automation, Chair, anong pwedeng role ng isang private sector or supplier? Ay, kinakailangan po ay matulungan kami na maipahayag yung kagustuhan ng COMELEC, halimbawa, yung supplier, yung provider, halimbawa. Kung ano yung terms of reference namin, yun ang dapat nasusundin nila. Kung anong gusto namin makitang features sa makina, dapat ganon. Pero at the same time, kinakailangan din yung mga kababayan po natin ay matulungan kami na maipaliwanag sa mga kababayan nating maaari hindi sapat yung kaalaman kung paano ginagamit yung mga makina. Again, gusto natin sabihin, makina po yan. Kung ano yung ipasok natin, babasahin po yan. Maraming salamat, Chair, at sa pagpapaunlak mo sa amin. Meron ka bang mensahe sa ating mga manunood, mga kandidato, mga aspirante, at mga botante? Dahil nga po, Atty. Al, nagsimula na po ng February 11 ang ating pong kampanya para sa national position. Ito po yung tamang pagkakataon. Alamin, tingnan yung mga nanliligaw sa atin, pinupusuan at gustong alamin at kuhanin ang ating pong pagmamahal sa pamamagitan ng balota. Tingnan natin yung pag-uugali, makikita, illegal campaign materials, hindi sumusunod. O kaya pakalat-kalat, namimigay ng kung ano, hindi sumusunod. So, pag hindi sumusunod, bakit mo iboboto? Hindi ba? Kaya nga ang sabi natin, hindi lang kayo boboto sa darating na halalan, boboto tayo ng tama at huwag magboboto ng mga may tama. Maraming salamat, Chair, at muli magandang araw at sa uulitin. Maraming salamat, Atty. Al.
Ang Commission on Election o COMELEC, katulad ng ibang ahensya ng pamahalaan, ay merong natatanging layunin. Sa lawak ng kanyang kapangyarihan, simple lang ang kanyang mandato. Ang COMELEC ay naatasan ng ating saligang batas para makamtan ang isang credible, honest, orderly, peaceful, and free election. Dahil kung wala nito, babagsak ang ating demokrasya. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Batas et al. Muli, akong law teacher ng bayan, Attorney Al Agra. Abangan ninyo ang susunod pa nating mga talakayan tungkol sa darating na halalan dito lang sa Batas et al. Sa Newswatch Plus.